At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 71 para nga dito kay sa Itama season 3 natin. At huwag na nga natin patagalin pa, simulan kaagad natin yan. So kanina nga ay dito tayo natapos sa paghaharap nila ay laban dito kay Evil Mineral Water, isa sa mga executive. At now, ang continuation niyan is ito naman na. So dito ay dali-dali nga nagtago sa mga parang hallway na nga to, sa mga tunnel na to. Itong sila ay, at ang sabi nga dito ni ay nakakainis kasi di pa nga siya natuturuan nung kanyang master kung paano humiwa ng tubig. At eto, sumisigaw-sigaw si Ai na sabi niya nga dyan na kumalma lang muna sila rito. So dito ay parang hinahanap sila dito neto ni Evil Mineral Water, but then ay maya-maya pa biglang lumabas etong si Captain. Sabi niya nga dyan, okay sige, babarilin ko o titirahin niya yung mata nung halimaw. Pero ito nga nagulat etong si Ai kasi nga masyadong reckless etong galawan na ginawa ni Captain. But then ay dito nga bigla siyang inatake dali-dali ngayon ni Evil Mineral Water. At eto, na-pierce niya etong si Captain dyan. So dito napatigil etong si Captain at maya-maya pa ay spang. So butas etong katawan ni Captain at eto nga napalood na nga siya rito. At eto ngayon sila ay talagang nag-alala na. But then ay eto nga dali-dali pinuntahan na kaagad ni Bushidrill etong si Captain para nga tulungan niya. Pero dito sa kabilang banda, ang bilis din ni Evil Mineral Water, inatake niya dali-dali etong si Bushidrill at saka nga eto si Captain. So dito nakita ni Captain yung trajectory nung pag-atake nga ni Evil Mineral Water. Eto nga, habang nakatingin si Bushidrill dun kay Evil Mineral Water, ay parang naahablutin ni Captain ito si Bushidrill. But then maya-maya pa ay bigla nang tinulak ng pagkalakas-lakas ito si Bushidrill. At eto nga, mag-isa niyang tinanggap yung pag-atake sa kanila ni Evil Mineral Water. At pagkatapos nga niya, dito talagang suka ng dugo ito si Captain. So yun, napasigaw na ito si Okama kasi nga ang tindi ng ginawa nga neto ni Captain. At eto nga ngayon, blagag. So yun, talsik eto si Bushidrill dun sa may pader. At eto ngayon, dali-dali takbo itong si Okama at saka nga si Ai, kinuha nila eto si Captain. At ngayon ay dito nga ngayon ilag sila sa pag-atake nito ni Evil Mineral Water. So grabe, talagang na-overpower sila neto ni Mineral Water, di nila kaya yan. So dito yung mukha ni Okama talagang takot at takot eh. But then ay dito naman sa kabilang banda ay eto nga si Bushidrill ay nakapagtago na nga rin siya sa isa sa mga tunnels dyan. Pero eto, pang hala sigit tuloy sa pag-atake sa kanila etong si Evil Mineral Water. So dito habang nakatago etong si Bushidrill, naalala niya yung sinasabi niya sa kanyang sarili na huwag nga siya magtitiwala dyan sa mercenary na yan kay Captain kasi nga hindi yan pagkakatiwalaan. Tapos ngayon malaman-laman niya bigla siyang niligtas nga nito. So kaya dito talagang may regret nangihinayang etong si Bushidrill. Ang sama ng loob niya sa sarili niya kasi nagsakripisyo si Captain para lang mailigtas siya. So kaya nga dahil rito ay biglang nagwala ito si Bushidrill, bigla nga siyang umatake dyan at tinira niya yung ceiling. So yun, laglagan ngayon dito itong mga pagkalaki-laking mga bato na nga na to. At eto ngayon biglang pasok ulit sa loob ng tunnel etong si Bushidrill dyan. So ito, so parang gusto niya lang ilibing ng buhay dyan etong si Evil Mineral Water. At then ay pagkatapos nga niyan ay eto takbo nga etong si Bushidrill papunta rito kala Okama. So ito tinatanong niya kamusta na etong si Captain. Pero yun, umiiling-iling na dito etong si Okama na parang siya sabi niya na wala na. Ang sama nilagay ni Captain, parang di na nga siya tatagal. At eto ngayon, biglang salita na etong si Captain. Sabi niya nga dyan na yung mga hero, mga idealistic talaga yan eh. Pero minsan niya nang inadmire itong mga hero na to. At sino nga ba mag-aakala na in the end ay magagaya niya pala itong mga ginagawa nga ng mga hero na eto, mga nagsasakripisyo para iligtas yung iba. So kaya nga dahil dito ay talagang hinayang na parang naiiyak pa rito, sakit na sakit eh etong si Bushidrill. At sabi niya nga dyan na pasensya na kaya nangyari itong mga bagay na to dahil sa kanya. Pero eto nga biglang nagsalita etong si Captain at sabi niya nga rito na marami na siyang pinatay ng mga tao para lang sa pera. So kaya naman dahil dyan ay sige, iwan na nga raw nila ay etong si Captain, umalis na sila. Pero yun nga, pagkakasalita nga rito dito ni Captain ay ayun, nagkukolaps na nga rin pati etong mga ceiling o etong mismong tunnel kung nasaan etong sila Bushidrill. So dito ay nagsasalita etong si Captain para may sinasabi siya dyan kala Bushidrill. At eto ngayon ay sinabi niya na kung ano yung kanyang tunay na pangalan. At ang tunay na pangalan nga nito ni Captain ay Tonggara. At eto ngayon si Bushidrill pati na etong sila ay saka si Okama, sinabi na rin nila yung kanilang pangalan ng maayos dito kay Captain Tonggara. At eto nga habang nakatingin si Captain Tonggara dyan kala Bushidrill, sinabi niya nga dyan sa kanila na sila na yung bahala sa mga kasamahan nito ni Captain. At
At then after nga niyan ay eto nga ngayon ay papalapit na yung pagkulaps ng mga bato-bato dito kay Captain at takbuhan na nga rin dito itong sila ay so talagang iniwan na nila ito si Captain Tonggara nga dyan. But then ay eto nga bilang sapi pa nga dito ni Captain Tonggara bago pa siya tuluyang mamatay na isa siyang hangal dahil isinuko niya nga raw yung kanyang sarili para magpakabayani lang. At eto nga bilang isang mercenary ay marami na nga raw siyang nakita o nasaksihan ng mga mas nakakatakot pa sa horror. So kaya nga sabi niya rito na pagtanto niya na hindi na nga siya naniniwala na merong mga heroes at saka merong tagapagligtas para dito sa mundo na to. Pero ganun pa man rin ay in the end ay isang araw siyang hangal kasi nga sinakripisyo niya yung kanyang sarili na pakabayani siya para iligtas yung iba. At eto nga ngayon ay inabot na nga ng tubig etong si Captain Tonggara at ayun kinain na nga rin siya rito ng mga halimaw na isda. So yun patay etong si Captain Tonggara dyan. At then pagkatapos nga niyan ay eto naman biglang talo naman dito sa side neto ni Kalbo at eto nga meron na naman binanatan na halimaw etong si Kalbo dyan. So syempre one punch lang ulit dyan at pagkatapos nga niya bam so grabe patay rito etong mga halimaw sa paligid niya. Pero yun habang may kinakalaban dito etong si Kalbo maya may nakita siya dyan sa harapan niya. So yun tingala etong si Kalbo at eto ngayon labas si Rover dyan sa kanyang harapan. At so ayan ay post tayo saglit dito guys kasi baka malito kayo kasi na-cover na natin ito nga pagtatagpo ni Saitama at saka nga ito ni Rover diba sa mga nakalipas na chapter. So ito ay nagkakita ulit dito si Kalbo sa nga si Rover kasi ito na po yung sa revise nga o sa official na version nga nito ni One Punch Man. So dito pa lang ibig sabihin talagang nakakatagpo ni Saitama itong si Rover. So kaya ayan ay sana wag kayong malito at ayun ay wag kayong mag-alala guys kasi itutuloy-tuloy lang naman natin itong storyline nga dito ni Kalbo. So parang hindi tayo nagkakalituhan. At pagkatapos nga niyan is yan guys so hanggang dito lang itong si episode 71 natin. At so ayan ay wala pa ako nalalagay pala dun sa may second channel natin. So chinek ko yung sa mga request niyo. Medyo marami-rami din pala no yung sa mga request niyo. So may mga pa isa-isa pero marami nga na mga request. So medyo nalilito ako naguguluhan ako kung ano yung lalagay natin sa second channel natin na manga series natin. Pero yun ay itatry ko pa rin na i-cover yung mga request niyo. So kapag nakapaglagay na ako doon sa second channel natin ay susunduin ko na lang kayo dito. So yun na naman guys at ulit ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin at huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like kung matripan niyo itong video natin. So yun na naman so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.